Tungkol po dito sa vlog nitong si Attorney Harry Roque, yung dating spokesperson ni former President Rodrigo Roa Duterte. Na yes, yan nga ang mga malaking tanong ngayon ng taong bayan. Nasaan itong si Zaldico ngayon? Nasaan si Zaldico? At bakit importante na itong si Zaldico ay makausap ng taong bayan at mapanagot dito sa mga tanong na nasaan, paano ginasta ang pera ng taong bayan when it comes to talking about flood control projects. Okay? So, itong si Atty. Harry Roque ay pakinggan natin ang kanyang reaksyon patungkol po dito. Ano ba ang mahalaga dito sa sitwasyon na ito? Dapat bang pauwiin na itong si Zaldico kasi usap-usapan na meron raw siyang heart problem at kasalukuyan na nasa hospital raw kasi emergency raw, di umano ito yung mga napakinggan natin sa social media na kailangan raw siyang mag-surgery. Di umano yan ang mga sabi-sabi nila. Alam naman natin basta ganyang mga bagay ay private yan, hindi natin sabi-sabi lang yan. So, yan po ang ire-react natin kasi alam naman natin na matalino itong si Atty. Harry Roque at meron rin siyang pinag-usapan patungkol po sa kanyang sarili, itong si Atty. Harry Roque, kung magde-decide ba siya na siya ay uuwi at haharapin niya ang mga kalaban sa politika, na handa na ba siyang makulong doon while ongoing ang kanyang kaso kasi raw nami-miss na niya raw yung kanyang pamilya. Ako I'm very parang naaawa na ako kay Atty. Harry Roque. Alam naman natin na si Atty. Harry Roque ay biktima lamang po sa mga kaaway sa politika. Okay? Pinag-initan lamang siya. Yan ang paniniwala natin. Okay? So, yun po ang mga pag-uusapan natin itong vlog ni Atty. Harry Roque. Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Mahalaga like and share. Okay, ready? Sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time nyo itong napanood, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. So, without further ado, pakinggan natin ang vlog nitong si Atty. Harry Roque. Nasaan na ba itong si Zaldico? Ang bansang Pilipinas po ay nagka-problema dito sa korupsyon na lumalaganap at hindi po naiiwasan ng Administrasyong Marcos. Bakit kaya? Bakit napabayaan ito ni Bongbong Marcos? Heto, panoorin natin itong si Atty. Harry Roque. Attorney, pasok! Magandang araw po sa inyo, Nako, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga sumuporta, nagbigay ng mga messages of support at medyo nahabag dun sa ating spokes hour kahapon. Hindi ko naman po ninais na ma-depress ang iba, no? Sapat na ako na lang yung natidepress, pero nakakataba naman po ng puso na ang dami sa ating mga kababayan ang nakidalamhati sa akin nung ako'y naging isang taon na namumuhay in exile sa mahal kong bayan na Pilipinas. Maraming salamat po at kinukuha naman po natin ang ating lakas sa inyong patuloy na tiwala at suporta. Gaya ng si Tatay Digong po ay kinukuha rin ang kanyang lakas sa inyong suporta at dasal. So ang aking hinihingi po, pagdasal po natin si Tatay Digong. Humingi rin po ako ng pagdarasal dahil ako po ngayon ay talagang nagmumuni-muni na kung anong gagawin. Dahil parang hindi ko na po talagang matiis na mawalay sa aking mga mahal sa buhay. Iniisip ko ngayon siguro na parang okay na rin na makulong panandalian, basta naman madalaw paminsan-minsan ang aking misis at ang aking mga anak at titingnan po natin ang mga options. Siyempre, nandyan may katotohanan na sa dami ng aking pinakulong, lalo-lalo na yung mga mamamatay tao, gaya ng mga batuan, at saka yung mga kidnappers na yung isa po nakakulong ngayon, bagamat hindi pa Actually, attorney, believe kami sa iyong katapangan, attorney. Mabuhay ka, attorney, at alam naman namin na in every problem there is always a solution. At hindi ka pababayaan ng Diyos, attorney. Okay? Kapit lang, attorney. Patuloy na nagkakasala, rineklamo na mismo ni Bibi Sara na nagbanta sa kanyang buhay at nagbanta rin sa ating buhay. So alam ko naman po na kung ako ay dadaanin sa proseso, nahaharap muna sa hukuman, magpapakulong, magpa-file ng petition for bail, posible po, no? Maging banta sa buhay ko yung magkakakulong. So lahat naman po yan ay pinag-iisipan ko ng mabuti, pero ang totoo lang po ay talagang napakahirap na isang taon na akong nawalay sa piling ng aking mga mahal sa buhay at sa aking inang bayan Pilipinas. So samahan niyo po ako magdasal for guidance from the Lord at kung ano man ang maging decision ko naman po ay malalaman ninyo. Pero ngayon po sa ating spokes hour, ang tanong, nasaan po si Zaldico? Alam niyo po, si Zaldico, 2 kumpanya niya
ang binanggit ni Marcos Jr. na nakakuha ng pinakamaraming flood control project. At ulitin ko po 2 trillion ang linamon ng mga buwaya sa flood control projects. Kalahati nito linamon sa unang 3 taon lamang ng administrasyon nitong Marcos Jr. So talagang maswerte po itong si Zaldico dahil 2 kumpanya niya ang nakinabang ng todo dito sa mga flood control. So hindi po natin alam kung talagang sila ay nag-guilty ng pagdarambong, di pa sila napapatunayan. Pero kung paniniwalaan po natin ang sinabi ni Mayor Benji Bagalong, 30% lang sa mga flood control projects ang napunta nga sa proyekto mismo at ang 70% ay kinupit. No? Hindi nakupit ang tawag doon dahil karamihan ng pondo winildasan nila, dinakaw na nila. No? Sa talagang pandarambong po ang tawag doon, hindi nakupit. No? Dahil 70% na ang pinag-uusapan natin. Pero ang tanong, nasaan si Zaldico? Alam niyo po, there is justice somehow na pareho kaming wala sa Pilipinas. Pero ako, umalis ako sa Pilipinas dahil alam ko naman po na yung patuloy na investigasyon ng Quad Committee ay para lamang ako'y supilin sa aking karapatan ng malayang pananalita, para ako'y mapatahimik, at ito po ay isang pamamaraan na panggigipit sa mga aliado ng mga Duterte. Pero si Zaldico, nagtatago po siya dahil nagtatago siya sa pananagutan. Dahil ang kinakailangan niyang explain, unang-una, meron ba siyang conflict of interest na siya ang naging... ito yung kaibahan Si Attorney Harry Roque lumabas sa bansang Pilipinas para iwasan po ang away politika. Itong kay Zaldico, balita na umalis sa bansang Pilipinas at nagpapagamot raw sa Amerika na may kinakaharap na problema. Hindi ito away politika, itong issue patungkol kay Zaldico. Ito po ay patungkol sa ang taong bayan tinatanong na saan at papaano ginasta ang pera ng taong bayan dito sa mga proyekto na ito, flood control projects. Yan ang kaibahan kasi po dito natin malalaman kung malinis itong si Zaldico o meron ba siyang kinurap sa pera ng gobyerno. Yan ang ating aabangan. Chairperson ng Committee on Appropriations, and yet yung kumpanya niya ay nasa top 15 na nakinabang sa flood control project na linamon ng mga buwaya sa pamamagitan ng pandarampo. So, ang kapareho lang po namin ni Zaldico ay nasa abroad kami. Ako talaga, umalis ako para iwasan ang panunupil sa karapatan. At yan nga po ngayon ang dinidesisyon na ng bansang Netherlands. Kung talaga ako ay umiiwas sa panunupil, sa panggigipit dahil sa aking paninindigan bilang isang supporter ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte at ni VP Sara. Samantalang itong si Zaldico, malinaw po, umiiwas lang siya na sagutin. Unang-una, anong nangyari dun sa small committee ng Committee on Appropriations kung saan nagkaroon ng sangkatutak na insertions, hindi lang para sa mga infrastructure projects, kundi dun sa talagang maanumalyang mga flood control projects. Sino-sino ang mga nag-insert dyan? At syempre yung sinasabi ni Congressman Toby Tiangco na 13 billion worth of insertions sa 2025 budget alone ang ginawa ni Zaldico. At ang dapat nating tanungin pa, paano yung 2024 at 2023 kung saan siya rin ang naging Committee Chairman of Appropriations, no? Ganong karaming insertions ang pinasok dyan ni Zaldico at ilan at ganong karami sa mga insertions na yan ang napunta sa kanyang dalawang kumpanya, yung Hightone at saka SunWest. So Zaldico, kung nasaan ka man, nako, pareho tayong nasa abroad. Pero di gaya mo, ako'y naghihirap. Dahil wala naman akong construction company na nakakuha ng bilyon-bilyonis sa mga kontrata ng flood control, no? At syempre, dahil wala naman akong ganyang kalaking mga pera, ako po ay nagdidildil kumbaga, no? Sa katunayan po, itong paglabas ko ngayon ay naging abala lang kami dahil naghahanap kami ng venue para nga dun sa finale sa activities na gagawin namin para sabayan nga yung pagbibista kay Tatay Digong, yung confirmation of charges, no? So actually ako po, hindi naman ako talaga kumakain sa labas. Lahat linuluto ko dahil napakamahal dito sa Europa. Kaya iniisip ko, wow, si Zaldico talagang yung kanyang mga kamag-anak, yung kanyang pamangkin, nakakabayad ng 750,000 samantalang ako, wala pong biro. Mula nung isang taon na akong naalis sa Pilipinas, wala pa po sigurong 10 beses na ako'y nakakain sa labas. Dahil talaga naman pong di hamak, napakamahal po ng bilihin sa lahat ng lugar kung nasaan ako napunta. No? Nung una ko pong pinuntahan na lugar dahil hindi naman ako makalabas, dahil ako nga po ay hinahanap, talagang sa bahay lang ako. Nung pangalawa rin po, hindi rin ako makalabas, bagamat pinayagan ako lumabas ng 2 beses sa 2 buwan, once a week. At dito po sa Netherlands, talaga naman pong napakataas ang presyo ng bilihin. Hindi ka po pwedeng kumain sa labas. No? Kaya collectively po sa isang taon, siguro po mga 10 beses lang ako nakakain sa labas. No? Pero okay lang naman po yun dahil God is good. Binigyan naman niya ako ng kakayahan magluto. At mukha naman masarap naman ako magluto. In fact, dinadayo aking luto sa aking bahay ngayon dito sa Dahig. Pero ikaw, Zaldico, naku, yung pamangkin mo, 750,000, Manilang yan. So I could imagine kung gano'ng karangya ang buhay mo ngayon sa Amerika. No? Huwag na natin ikailayat. Ang tanong, masisit mo ba yan? Na ang buong sambayanan ngayon ay kinasusuklaman ka. Dahil alam nila na
Gaya ng sinabi ni Magalong, lantaran talaga yung korupsyon pagdating sa mga flood control projects at ikaw nga ay pinakamalaking nakuha. Isa sa pinakamalaking nakuha sa flood control projects. At ang nakakabuwisit pa sa taong bayan, ikaw mismo nagbigay siguro ng pondo para magkaroon ng kontratang ganyan ng inyong mga kumpanya. So, hindi ko lang alam kung paano ka makakatulong dyan. Kasi alam nyo nga, sinabi ko sa inyo, client number 1 ko ang ama niya. Ang ama niya na si Delfin ko, nako, napaka-low-key po, napaka-humble. Hindi po yan nabuhay ng marangya. Bagamat alam ko ng mga panahon na yun, may kaya na rin. Nakatira nga po siya sa Bliss, sa SM North. At ang kanyang konsepto ng trip, magpapamasahe at linilibre na ako ng masahe doon sa napakatigas namang masahe. No? Siyempre, bata pa ako ng mga panahon na yun. No? Fresh out of law school. No? At talaga naman kung makita mo yung buhay ni Delfin ko, ibang-iba sa naging buhay nitong si Zaldico na may sariling Agusta helicopter. Hindi ko na po alam kung ilan ang mga magagara niyang kotse, nakatira sa marangyang mayaman na subdivision. Ibang-iba po talaga ang kanilang mga multo. Pero masasabi ko lang, si Delfin ko talaga namang respetado. Bagamat siya ay kontratisto, kinikilala na matinong negosyante at walang nagdududa na merong kababalaghang ginagawa sa pera ng taong bayan. Hindi ko alam ngayon kung paano hinaharap ni Zaldico ang publiko. No? Ngayong pinagdududahan siya na napakalaking pondo ang nakalap galing sa gobyerno. Pinagdududahan lang naman po. Kasi hindi pa naman siya napapatunayang nagkakasala. Pero habang hindi siya humaharap sa Kongreso, alam naman niya hindi naman siya ikukulong dahil siya naman ay napakalakas Speaker Tambaluslos, talagang ang conclusion, umiiwas sa katotohanan dahil ang katotohanan ay hindi maganda. Zaldico, uwi ka na. Hindi ka po pwedeng magtago forever. Bagamat hindi gaya ko, hindi ka i-contemplate ang baluslos dahil napakalakas mo. Diyan naman sa Amerika, pag ikay nakita, kasusuklaman ka. Kadidirihan ka. Yan nga ang argumento ng iba eh. Pasalamat nga itong si Zaldico kasi kaalyado niya ang administrasyon, di ba? Lumabas ka na, mag-explain ka. Kung talagang malinis ka, Zaldico, wala kang itinatago, mag-explain ka para malinaw sa taong bayan. Kaya mabuti pang umuwi ka na at linisin mong pangalan mo kung kaya mo. Dahil lalabas at lalabas ang katotohanan. Lalo na ngayon, galit na ang taong bayan. Ngayong araw nga po meron tayong Black Friday protest. Kung kayo'y busit na sa mga pandarambong na nangyayari, pwede ba po? Sumama na kayo sa Black Friday protest. Sumamahan nyo si Ka Eric. Dalawa nga palang rally nangyayari sa EDSA ngayon. Yung rally po ni Ka Eric at yung Black Friday protest, nandyan po sa May Robinson. Kinakailangan po, ang galit ninyo hindi lang sa internet. Kinakailangan ang galit ninyo makita diyan sa lansangan. Ipakita natin muli na ang taong bayan ay tunay na soberenya at kapag ang taong bayan ay nagsabing tama na, sobra na, kinakailangan magbago na. At malinaw na po ang panawagan natin ngayon. Dahil ang Marcos Jr. ay tinayagan ang kumpanya ni Zaldico na nagbigay sa kanya ng napakadaming kontribusyon ng eleksyon para makorner ang mga manumalyang 1 trillion worth of flood control. Ito pa yung tanong. Bakit itong si Bongbong Marcos hindi niya mabanggit-banggit ang pangalan ni Zaldico? Ikaw, Bongbong Marcos, kung totoo ka na you are for the Filipino people, kung totoo ka na galit ka sa mga corrupt officials, tanungin mo, Bongbong Marcos, ang mga tao na, not only tao, government officials na involved dito sa flood control, like ni Zaldico. Bakit hindi mo mabanggit-banggit ang pangalan ni Zaldico? Sabi nga ni VP Sara, if gustuhin man ng administrasyon na mapanagot itong mga corrupt dito sa gobyernong ito, isang araw lang pwede. Isang araw.